Kath din, low-key at private lang mga kasembreros. Kath din parehong bride and groom. Ito mga kasembreros at marami pang items sa vlog na ito. Pero unahin ko ito, update no sa pag-exercise ni Alden kasama ang iba pang team sa triathlon mga kasembreros. Dito ay may pictures na shinare kanina ang team ni Alden mga kasembreros sa BYD ito of course. Si Sir Al Gonzalez, si Jens, tapos si Jens Jacobsen at saka si Jennifer Uy. So yun, may mga pangalan na tayo na alam mga kasembreros kasi nga nung nag-release sila ng kanilang BYD na may complete names mga kasembreros ng kanilang mga atleta. So si Jasmine Alcalde ang wala dito. Siguro ay busy no si Ma'am Jasmine mga kasembreros, pero dito ay may picture si Alden kasama ng kanyang team of course na may bisikleta silang apat, mga kasembreros no, puro Colnago, parehong brand ng bike mga kasembreros, tapos BYD yung kanilang uniform na pinaprinta mga kasembreros. Tapos meron dito isang picture na dalawa lang sina Jennifer Uy at Alden mga kasembreros. So team BYD, exercise na no si Soiti mga kasembreros ang kasama ang kanyang team. Tapos yung special and clear basis ni Alden, nag-post din po kanina mga kasembreros ng panibagong video. Parang ano ito, parang kasama din doon sa mga na-shoot dati or na-tape ni Alden dati mga kasembreros. So ito lang po yung parang karugtong or kanina lang kasi nila pinost mga kasembreros. So ito po ay parang yun nga no, parang karugtong ng previous niya na shoot or endorsement ng brand na Special Line Clear or transparent braces mga kasembreros. So dito of course ay pinromote ni Alden mga kasembreros. Sinabi niya ito na effective and most of all trusted, convenient, effective, and most of all trusted. That's very important for me. Special and clear basis is the right choice because it fits into my lifestyle and delivers results without the hassle. If you're thinking about improving your smile, don't wait. No, sabi niya dito mga kasembreros. So parang pinutol lang ng special and clear braces yung video na ito mga kasembreros, part ng longer version dati ng kanyang endorsement mga kasembreros no, si Soiti mga kasembreros. Tapos ito yung Dr. Skin O Lab na ito pala yung gusto kong sabihin kahapon ay nag-ano rin tawag dito, meron din siyang beauty conference no sa Watsons SM Beauty. So ito po ay gaganapin sa March 19, 2026, 2 p.m. May Alden's Rescue Mission ng 2 p.m. Tapos Alden Richards meet and greet ng 2:40. So ganun siya mga kasembreros. So actually 3 days ito. Okay. So March 19, 20, 21, 4 days mga kasembreros. Grabe yung schedule ni Alden 22 nasa Davao siya. Tapos dito sa Dr. O Skin Lab ay baka malamang sa malamang 19 lang mag-appear si Alden mga kasembreros dito sa kanyang meet and greet na beauty con sa Dr. O Skin Lab mga kasembreros. Tapos pupunta na siya ng Davao or baka 22, 21. So yun, grabing schedule ni Alden mga sobrang busy ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros no. So itong Dr. O Skin Lab ni Alden ay matagal na rin siyang endorser nito no, March 19, 2026. So ano pala siya, from 10 a.m. to 9 p.m. yung run ng event na ito mga kasembreros, pero si Alden ay magsisimula siya 2:40 p.m. or past 2 p.m. mga kasembreros sa SMX Convention Center sa Manila. Halls 1 hanggang 4 mga kasembreros. So yung parang conference hall or beauty conference hall mga kasembreros ay 4 no, 1, 2, 3, 4. So grabe no, para siyang ano din, parang fresh
na product na in-endorse ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, na parang may conference din siya na ginagawa. So pareho sila ng pattern, mga kasembreros, no, ni Phenomenal Box Office ni Ma'am Queen. So congrats, no, ngayon pa lang Sir Alden, sa iyong mga ganap na ito na parang ako lang at saka kami ang nahihilo para sa iyo. Tapos ito, may ibang anggulo pala doon sa may Sting. Ito yung parang closer video or mas malapit kay Alden, mga kasembreros, yung nag-video. Sabi dito ng nag-video ay si Alden Richards. Tapos yun, si Maris Racal andito rin po, mga kasembreros, of course, nung sa shoot nila ng Sting. So sabi nito nang nag-video ay, shout out Alden Richards. Tapos sabi niya, ginagawa mo, sabi niya ganun, parang ginawa niyang comedy, mga kasembreros. Tapos sa huli ay yung music background niya ay ano magagawa, lagi nakatula, something like that, mga kasus, no, na kanta, no, na parang inad ni Kuya doon sa kanyang video, mga kasembreros. So yun po. Ito 21 hours ago, pinost din po ito ng Risken Entertainment. Sabi niya dito ay city story lang ang DBF pero ganyan ka-sweet kay Barbie. So yun nga, no, si Barbie Forteza at saka si Alden Richards ay napagkakamalang mag-boyfriend or mag-jowa, mga kasembreros. Si Alden, friend niya na boy, pero hindi niya boyfriend, na jowa. Na jowa, mga kasembreros. So ito po ay nung time pa ng blessing ng McDo ni Alden, mga kasembreros, nang pumunta sina Bea Binene, Barbie Forteza at Christopher Martin sa blessing ng kanyang McDonald's sa Santa Rosa Bayan, mga kasembreros. So talagang close na close ang apat na ito, mga kasembreros. Tapos ito, may kwento, no, na binigay or parang pinost dito about doon sa sabi nga nila si Mayor Mark Alcala at saka si Kat, mga kasembreros. Ito ay post ng 105.1 Brigada News FM, mga kasembreros, 20 hours ago. Yung nakaraan spotted daw sila Mayor Mark Alcala at saka si nagsimba daw sila, mga kasembreros, no, sa Christian Fellowship, Christ Commission Fellowship or CCF, mga kasembreros. So alam ko yung head nitong CCF ay si Pastor Bong Saking pero hindi ko lang kung anong totoo. Sabi kasi dito sa post, mga kasembreros, sabi dito, usap-usapan sa social media ang umano'y pagdalo ng aktres na si Catherine Bernardo at Lucena City Mayor Mark Alcala sa isang Sunday worship service itong linggo ng gabi. Ayon sa ilang netizen sa Twitter, nakita ang dalawa sa isang pagtitipon ng Christ Commission Fellowship sa CCF. Sabi ng mga ito, walang suot na face mask ang aktres at pinagbigyan pa nito ang ilang dumalo na magpa-picture sa kanya pagkatapos ng service. Dagdag pa ng ilang netizens online, posibleng nirespeto ng mga dumalo sa simbahan ang privacy ng dalawa kaya walang kumalat na litrato mula sa nasabing okasyon. Matatandaang hindi na bago ang pagdalo ng kapamilya star sa CCF dahil matagal na umano itong nakitang umattend sa mga worship service ng simbahan. Bago pa man ang pandemya, ilang beses na rin daw namataan ang aktres sa CCF main sa Pasig kasamang ex-boyfriend itong si Daniel Padilla. Di ba mali ang kwento na ito, mga customers, kasi unang-una si Kat, di ba, Iglesia ni Cristo dati. So hindi siya CCF or kasi itong CCF ay Born Again Christian Church ito, mga kasembreros. CCF, ang pastors diyan sina Pastor Peter Tanchi, na Korean siya, mga kasembreros, si Pastor Bong Saking. Marami mga kasembreros pero yun nga, yung dalawa lang yun ang kilala ko, mga kasembreros, na sikat na pastor sa CCF or Christ Commission Fellowship, mga kasembreros. So sa Pasig, Pasig, di ba sabi ang mall na napuntahan nila ay sa Taguig? Hindi, nakakalito, mga kasembreros. Sa ngayon wala pang inilalabas na pahayag sina Catherine at Mayor Alcala kaugnay sa kumakalat na ulat sa social media. So matagal na naman ito, mga kasembreros
So yun po, no? Tapos ang last dito ay wala pa rin lumalabas ng resibong mapakapagsabing dumalo nga ang dalawa sa Sunday worship. So walang resibo. Okay, sabi dito sa huli ay walang resibo mga kasus. So yun lang, ng time na parang sabi nga, di ba, edit yung picture or yung video na yun mga kasembreros. So wala pa rin parang solid na aminan or pag-amin kina Mayor Mark Alcala or kay Kath na side mga kasembreros. Kaya Kath din pa rin sa kala mga kasembreros. So yun po, no. Hindi ako naniniwalang hindi ako naniniwalang walang litrato kung may mukha man or nagtanggal ng face mask si Catherine ay talagang may lalabas at lalabas yan mga kasembreros na picture or video, no. Hindi naman power trippers si Ma'am Catherine na wag niyo post yan ha, ganyan wag niyo i-post yan ha. So may lalabas talaga na video na may mukha niya mga kasembreros. So parati kasi may face mask kung kaya, tsaka wala rin nag-aamin sa kanila, wala rin umaamin. So kung kaya hanggang speculation pa rin hanggang ngayon ang ginagawa ng mga tao, mga kasembreros. So yun, talagang kasi kung sa dami ba naman ng tao doon sa CCF mga kasembreros, tapos picture pa sila, hindi pwedeng walang lalabas at walang magpo-post sa kanilang TikTok account or sa Facebook account mga kasembreros. So hindi ako naniniwala na dahil sa privacy, ganito ganyan, hindi pwedeng i-post. Mga public figure sila So kung sila man talaga ay pumunta doon mga kasembreros, so yun po, no. Tayo po ayan hindi pa rin maniwala mga kasembreros hanggat walang resibo, sabi dito sa huling statement ng 105.1 Brigada News FM mga kasembreros. Tapos sige, major item tayo mga kasembreros, no. Low-key Kath din, private but not secret ang Kath din mga kasus. Ang daming likes ito. Post ito ni Arlinda Cabog 3 hours ago, 151 likes mga kasembreros. Ang dami ha. Sabi ito, private but not secret, Kath and Alden mga kasembreros. So tapos yung picture ng dalawa na naka-leather jacket nga mga kasembreros na nai-post ko na rin ng maraming beses dito. And of course, no, dinagsa ng maraming comments ang Kath din na ito mga kasembreros. Sabi dito ni Jesus Henera Grafil, walang mark sa buhay ni Catherine Bernardo, only Mr. Alden Richards lang. Noong May 25, 2024 pa sila na. Sana dito, sabi dito ng isa, sana totoo yan. Daming post kasi ng Kath Mark na sabing gano'n ng isa. Virginia Kath then is the best. Tapos si Hilda, happy together Kath and Alden. Tapos sabi ni Ervin Gairama, Kath then forever. Tapos 2 hearts mga kasembreros. Sabi dito ay marami nag-comment dito mga kasembreros. Si Erine, sabi niya Destiny. Si Lorenza Adachi, true, no way to Alcala. Sabi dito ng isa, si Selly Esperidion, pag nakikita ko nakakasigla. O yan, nakakasigla talaga mga kasembreros. Tapos si Nilda Vertudes, heart. Tapos sabi dito ay ito gusto ko tong comment niya, no, ni Leone Ramos. Yes, naniniwala po akong walang Mark Alcala sa buhay ni Queen Kath. Mahal na mahal ni Princess Kath Tisoy. Ganon din ang pamilya ni Queen Kath sa sobrang mahal nila si Tisoy. Kaya panatag ako sa Kath din na sila talaga hanggang sa future nila soon. So ang ganda, no, ang napaka-positive nitong sinabi ni Leone Ramos mga kasus. Tapos sabi naman ni Juliet Macaranas, bagay Kath din, lalo na laging magkatabi at lagi magkasama na tumatawa at masaya ang Kath din. Bagay at gandang queen at ang gwapo ng King Alden. So sabi dito ni so ang cute ng ni Juliet Ramos mga kasembreros. So marami pa actually, no, pero yun lang yung highlights na akin pong dito na kinuha mga kasembreros. So Team Loki, Team Kath din, hanggat walang umaamin, hanggat walang dinadala sa altar ang sino man sa kanila mga kasembreros para pakasalan, ay may pag-asa, no, ang Kath din mga kasembreros at mga Kath dinatics. So Team Loki, no, Team Kath din, sila mga kasembreros. So talagang peaceful lang yung kanilang communication. Tapos si Kath pala mga kasembreros, doon sa shoot ng kanilang Saman Someday ay may pinost dito yung isang admin kagabi. Ito po ay so ito nga pala yung confrontation, parang confrontation ni Kath at saka
Salvador mga kasombrero. So maliit lang siya doon sa may screen na parang camera mga kasombrero. Ito po ay yung director dito ay parang tinitingnan nila yung eksena, no? Si Dali Duglo mga kasombreros. So si Maha Salvador at saka si Catherine Bernardo. So sa busy ni Ma'am Catherine Bernardo, makakagala pa kaya ito? Makakagala pa kaya kasama si Mayor Mark Alcala mga kasombreros, di ba? Palagay ninyo. So sobrang busy, puyatan, no? Ang labanan dito sa trabaho ni Ma'am Catherine mga kasombreros. Palagay nyo ay makakadalaw pa kaya ito at saka makakagala pa kaya ito doon sa mall na spotted daw sila mga kasombreros. Bakit kasi parati nagmamask no? Parang kumaga pa dapat pag matapang ka ay dapat na magtanggal na lang mask mga kasombreros para once and for all ay makuha at saka mawala na rin yung mga haka-haka mga kasombreros. And then ito, of course, ma'am, bukas, no? Sunday, mga kasombreros, abangan natin. Parang kailan lang yung pasabog ng Stars on the Floor. Ngayon, may Stars on the Floor na naman mga kasombreros bukas. Mga kasombreros na March 15, 2026. So, abangan natin. So, ngayon po ay Sabado, baka mamayang gabi ako kasi ay nag-voice over ng alas 4 ng hapon. March 14. So, baka mamayang gabi pa sila mag-release or bukas mag-release ng teaser ng pasabog nila sa Stars on the Floor mga kasombreros. Alam ko may twist na naman sila na gagawin pero yun nga, no, abangan natin mga kasombreros ang mga kaganapan bukas ng Stars on the Floor with multimedia star as the official host mga kasombreros ng Stars on the Floor. Tapos ito, 5 hours ago, posted ni Chard Fulkerson. Ang cute naman ni Manong tricycle driver. Tapos dito ay si Alden Richards mga kasombreros na naka-yellow. Parang ano to, parang eksena nila sa The World Between Us or The Gift, no mga kasombreros. Or pwede rin magpakailanman. Yung about mental health issue mga kasombreros, no, ang kanilang topic dito. So yun po. Tapos isa sa mga major items natin, ang cast din po ay parehong bride and groom. Actually bridesmaid at saka groomsmen. So ganun dapat, no, mga kasombreros. So ang isang admin kasi dito kahapon ay nag-post siya, no, si Ma'am Catherine from Flower Girl to bridesmaid mga kasombreros, no. Marami na pala siyang naging bridesmaid mga kasombreros. Yung isa dito ay of course kay Direk Cathy Garcia Sampana. Tapos si Robby Domingo at saka si Mikey Pineda. Tapos si may mga ilan dito na hindi ko kilala mga kasombreros. May si Zanjo Marudo at saka si Ria Taide of course, no. Tapos si Maha Salvador at saka si Rambo mga kasombreros. So yan lang yung kilala ko dito na kung saan ay naging bridesmaid si Ma'am Catherine mga kasombreros. Yung iba dito kasi mga non-showbiz friends yata ni Ma'am Catherine mga kasombreros. So yun po, no. Tapos of course, no, si Soiti ay naging one of the groomsmen din po mga kasombreros. Tapos ang kasi dito ay from Flower Girl to bridesmaid to bride mga kasombreros. Yung ginawa dito kay Ma'am Catherine sa huling part ng video ay naging bride siya, no, naging siya na yung ikakasal mga kasombreros. So yun po. Tapos si Soiti naman ay of course, no, sino ang hindi makakaalala at sino ang makakalimot na siya po ay naging parte ng recently na actually dalawa no, dati rin siya kay Jose Manalo, one of the groomsmen din siya Soiti mga kasombreros dun sa kasal nila ni Jose Manalo mga kasombreros at saka nung Ibibay ba yun, no, mga kasombreros. Tapos recently ay kay Gerald Napoles at kay Kim Molina Napoles mga kasombreros. So wala, nakakatuwa lang kasi alala ko yung pareho silang naging bridesmaid si Catherine, tapos groomsmen or one of the groomsmen si Alden Richards mga kasombreros.
Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Abang tayo mga kasembreros sa mga updates at yaganapan pa ng Kathleen mga kasembreros. So, tapos pakinggan natin ang may play ba ako. Ayun, ito, yung kay Alden mga kasembreros sa special and clear braces at saka sa sting niya mga kasembreros. Tapos, after these videos ay ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Quite convenient, effective, and most of all, trusted. That's very important for me. Special and clear braces is the right choice because it fits into my lifestyle and delivers results without the hassle. If you're thinking about improving your smile, Si Alden Richard. Si Ramal, Alden Richard. Si Alden Richard. Ginagawa mo! Sobrang the best ng Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Aasa pa nga lalo. Psalm 71 verse 14, But I will hope continually and will praise you yet more and more mga kasembreros. Grabe. Sa tao, kapag umaasa tayo, may mga times na talagang inaasahan natin talaga at hindi natin nakuha or hindi natin nakuha yung ating inaasahan, na-disappoint tayo mga kasembreros. Kagaya sa Kathleen, may mga times na nanghihina na yung ating mga pag-asa, yung ating yung konting liwanag no nasa Kathleen mga kasembreros. But more than that, no, sa ating mga kanya-kanyang buhay sa pamilya, sa ating mga family members, may mga ina-expect tayo kunwari sa asawa, sa magulang, anak, kapatid, or so on mga kasembreros. Inaasahan mong gagawin niya to pero hindi niya ginawa, no? Inutusan mo yung anak mo na labhan ang maganto, linisin ang ganto, lutuin ang ganto, gawin ang ganto. Pero nakaalis ka na, nakabalik ka na, hindi pa siya natapos mga kasembreros. So naiinis tayo kapag gano'n, kapag yung inaasahan natin na sana ay nagawa at natapos na, ay hindi pa rin nagawa mga kasembreros. So nandun yung disappointments, no? Nandun ang discouragements, nandun ang konting inis mga kasembreros kapag hindi natin nakuha yung ating inaasahan. So, pero may mga times naman na nag-expect tayo, tapos nangyari yung ating expectation mga kasembreros. So, good point po yun, no? Mga kasembreros. Dito, si Haring David ay iba ang inaasahan, no? Ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Ang lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni Jacob, ni Abraham at ni Isaac mga kasembreros. So dito, isang verse lamang ito sa Psalm 71 verse 14 mga kasembreros. Tuloy-tuloy, continually yung kanyang pag-asa, yung kanyang hope mga kasembreros sa Panginoon. Tapos, yung praise, yung kanyang pagdakila, pag-angat, pag-uplift mga kasembreros, papuri sa Panginoon ay more and more, no? Talagang walang tigil mga kasembreros. Walang tigil, walang stopping, walang pause mga kasembreros kasi kahit alam ni David na may mga times na nasa peligro ang buhay niya, maraming kalaban ang gustong patayin siya, gustong lipulin siya, gustong i-down siya, basta gustong sakupin siya, no? And so on mga kasembreros, pinagbabantaan ng kanyang buhay, pinagtatangkaan ng masama, and yet nandun yung pananalig niya sa Diyos. Okay? Hindi nawala yung kanyang pananalig mga kasembreros. May mga times na nadapa, nagkasala si Haring David mga kasembreros, pero hindi yun naging hadlang, hindi yun naging rason mga kasembreros at naging dahilan para tumigil siya sa pag-asa at pagtiwala mga kasembreros at pananalig sa Diyos. Sa buhay natin dapat ganoon din. Okay, hindi ibig sabihin na hindi tinupad ni Lord ang ating panalangin ng 4 na beses tayo nalangin, 5 beses, no? 4 na araw tayo nalangin pero hindi pa rin niya tinutupad. Tapos titigil na tayo. So hindi po dapat ganoon mga kasembreros. Kung ang ating panalangin naman or yung ating inaasahan ay walang time restraint, let's say pangarap mo maging ganito, pangarap mo maging ganyan, tapos wala naman siyang deadline mga kasembreros,
ay manalangin, no? Talagang manalangin. And hindi lamang dahil may kailangan tayo, no, na manalangin tayo mga kasus, hindi lamang ganoon. So dapat sa lahat ng season, no, kung pa yung ating panalangin po ay parang pagbabasa rin ng Biblia. No, it's a daily bread mga kasembreros, daily food ang Biblia. Hindi po siya isang cake na occasional lang na tayo po ay kumakain ng cake mga kasus. Well, sa mga mayaman ba? Po pwede silang araw-araw may cake mga kasembreros. Pero yun, no, hindi siya hindi tayo titigil dahil lang sa hindi tinupad ng ating inaasahan sa Diyos, especially kapag nanalangin tayo. Kasi ang sagot ng Diyos diyan ay no, wait, or yes mga kasembreros. So tatlo yan ang sagot ng Diyos. Hindi ibig sabihin na nag-no ang Panginoon na ibigay sa iyo ang iyong expectation, ang iyong inaasahan, ay galit ang Diyos sa iyo. Okay? It's a sort of protection. It's a sort of safety and security mo na rin mga kasama. It's for our own advantage. Diba? Nanalangin tayo na ganito, tapos hindi tinupad ng Panginoon. Ibig sabihin, may mas maganda, may mas mabuti at mas may mainam pa na plano ang Diyos na tutuparin niya mga kasus kapag tayo po ay nanatiling tapat at nanalig sa Kanya at sa Kanyang kadakilaan mga kasmeros. Ganun po siya. No? Hindi po ibig sabihin na hindi binigyan ng Diyos yung aking panalangin at expectation at inaasahan, hindi ako mahal ng Diyos. So hindi po ganoon siya mga kasembreros. May mga bagay lang talaga. Kunwari tatay mo humingi ka, di ba? Tapos yung nakayanan ng tatay mo ay doon lang sa kaya ng budget, no? Kasi nga nagba-budget kayo. So hindi ibig sabihin hindi ka mahal ng tatay mo. May mga priorities lang talaga na kailangan bilhin or kailangan paglaanan ng budget mga kasembreros, hindi muna yung gusto mo at nire-request mo, for example, mga kasembreros. So, ganun po siya. So, hindi ibig sabihin na, binudget ako ng tatay ko, hindi niya binigyan gusto ko. So magbabayad pa pala dapat kayo ng kuryente, magbabayad pa pala kayo dapat ng tubig. So, yun yung unang inuna niya, mga kasembreros. Hindi ibig sabihin nun, na hindi ka mahal ng tatay or ng anak or ng asawa or ng magulang mo, mga kasembreros. The speaker in Psalm 71 verse 14 expresses a deep sense of commitment to maintaining hope and praise regardless of the circumstances they may face. So kagaya na mention natin, regardless, hindi ibig sabihin na nasa down moments tayo o nasa problema tayo ay hindi na tayo aasa at manalangin sa Panginoon, hindi na tayo pupuri at magpapasalamat sa Panginoon, mga kasama. The word continually emphasizes the unwavering nature of their hope, suggesting a resilient and persistent faith in God's presence and promises. The speaker's choice to praise God yet more and more signals a desire to increase their gratitude and worship, showing a growing awareness of God's goodness and faithfulness in their lives. So ito yung medyo hindi gaano ginagawa ng maraming tao, yung hindi sila aware ng kabutihan ng Diyos sa buhay nila. No? Maaring parang ordinary day lang, gumising lang sila, tapos nag-asikaso, nagluto, nag-almusal, tapos nagtrabaho or nagpunta sa paaralan or kung ano mga agenda nila araw-araw. So it's like a normal thing for them, no, mga kasus. Kaya hindi sila aware na yung pagkagising pa lang ay blessing na yun ng Panginoon, favor at saka another chance na yun ng Panginoon. Kung kaya hindi sila aware, parang hindi nila ina-acknowledge yung kabutihan ng Diyos na nakagising pa, no? Ganon, mga kasus. So dapat pagkagising pa lang pasalamat agad because not everyone is given a chance na magising. 'Di ba? Kasi maraming tao hindi na nagising, no? Binangungot ng mga kasembreros, no? So yun, isa yun sa dapat na pinakaunang pinapasalamatan natin sa Diyos, mga kasus, pagkagising natin sa umaga, na we are given a chance na mabuhay pa at matikman ang buhay at ma-experience ang life, mga kasembreros. So dito sa mundong ito, no, mga kasembreros. So ito yung isa sa mga problema ng mga tao, yung awareness. Kung dapat the more that we trust God, the more that we live every day, ay nag-grow, lumalago dapat yung awareness at acknowledgement natin sa kabutihan ng Diyos. Okay? At saka katapatan ng Diyos, lalong-lalo na. Imagine niyo, pagising natin, nagunaw ng mundo, di ba? Nagbanggaan yung mga planeta, yung mga stars, naglaglagan na, yung mga galaxies, constellations, nasira na. Because hindi na inutusan ng Diyos. Okay? Wala na yung araw, naging dugo na. So parang ganun ba ng mga kasembreros, hindi tayo yun yung mostly na problem ng mga tao, mga kasembreros, they're not aware. At saka hindi nag-improve, hindi nag-increase yung awareness at acknowledgement ng tao when it comes to goodness and faithfulness ng Diyos sa tao, mga kasembreros. Kung kaya hindi napupuno yung kanilang bibig ng pasasalamat kasi kakain na ng diretsyo, hindi sila
ang tawag dito, hindi sila nagpapasalamat because they're not fully aware ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos, mga kasombrero. So dapat hindi po ganoon, ha. So maraming instances. It's not just waking up in the morning, yung humihinga tayo, yung oxygen, mga kasembreros. Kasi kung binawi na ng Diyos ang ating buhay, wala ng oxygen, mga kasembreros, hindi na tayo nabubuhay sa mundong ito. So, and many more, no? Parang countless, there are so many countless reasons, mga kasembreros, para tayo dapat magpasalamat sa Panginoon. This verse can serve as a powerful reminder of the importance of maintaining hope and praise even in challenging times. It prompts us to reflect on our own attitudes towards difficulties and encourages us to cultivate a mindset of gratitude and trust in God's plan. So pagtiwalaan natin, mga kasembreros, ang kumaga pa yung plano ng Diyos sa ating buhay. Parang, di ba tayo, nung bata pa, hindi natin na in-expect na, o hindi natin na, yung magulang natin, sila yung talagang nag-guide, nag-lead, mga kasombrero, sa ating buhay kasi nga mga bata pa tayo. So sila ang dapat na nakakaalam, no, kung paano patakbuhin, mga kasembreros, kung paano they know what's best for us, no, yung mga magulang natin. So mas lalo na po ang Diyos. Kaya kung pinagtitiwalaan natin ating mga magulang na mga tao lamang sila, na they can do best things for us, no, they can uplift our standard of living. So mas lalo na po ang Panginoon, mga kasmes, na walang inisip kundi ang kabutihan ng tao na mga nanalig at umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanya, mga kasembreros. We are reminded that our faith can be a source of strength and comfort, helping us navigate through life's trials with resilience and grace by continually choosing to hope and praise God increasingly. So, as we encounter obstacles or uncertainties, let us take inspiration from this verse and strive to nurture a spirit of enduring hope and thanksgiving in our hearts. So, kailangan enduring siya, no? Kailangan hindi lamang siya ngayon, hindi lamang siya bukas, but lifetime siya na hope, mga kasembreros, because our hope, mga kasembreros, is living, no, Jesus Christ Himself. So, sa final thought natin, we stand as torch bearers of divine truth, entrusted with the sacred duty of illuminating the path of generations to come, or for generations to come. Let us weave the tapestry of our faith with threads of devotion and resilience, ensuring its brilliance transcends time and space. Ang lalim, mga kasembreros. Will you lend your voice to this symphony of faith, harmonizing the echoes of His mighty works for the edification of all? So dapat po tayo ay maging responsible, mga kasembreros, kasi isipin natin yung mga next generation, yung mga anak natin, turuan natin ng kabutihan ng Diyos, bahagi natin sa kanila yung Holy Bible, na He did amazing works, and He's always doing amazing works, mga kasembreros, in number of ways, no, countless and numerous ways, mga kasembreros, na sa sobrang dami ay hindi natin kayang mabilang. Too many to mention and too many to count, mga kasembreros, ang kabutihan ng Diyos. Alright? So, kung kaya aasa pa tayo lalo sa Panginoon, mga kasembreros. So, God is not teaching us to trust people or to hope in people, but we put our hope and confidence in God, mga kasembreros. Yun lamang sa ating Word of God, ha? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At pagtitiwala at pananalig sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.